Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Senator Bato de la Rosa na isang loyal dog, isang napaka-loyal na tao kay Digong. Ngayon ay binawi niya na ang loyalty na yon. Hindi na siya loyal kay Digong. At nilaglag niya si Digong dito sa interview kay Bato de la Rosa. Sabi niya noon ay gusto niyang samahan si Digong doon sa dahig. Magkapi-kapi daw siya. Magkapi-kapi sila dalawa. Ngayon, iba na ang payag ni Bato de la Rosa. Talagang changeable mind. At dito natin makikita kung anong klaseng tao. Walang word of honor, walang isang salita, pabago-bago. Hindi niya naisip na si Digong ang nagbigay ng magandang buhay sa kanya. Nagiging general siya, nagiging direktor ng Bucor, nagiging senador, nagiging sikat, tanyag dahil kay Digong, pero hindi niya sinamahan doon sa dahig. Yung gumawa ng tukhang ay sila naman talaga dalawa yon ang nagplano ng tukhang. Ngayon, pinabayaan niya si Digong nag-iisa doon, nalulungkot. At ngayon, galit na kay Bato ang iba sa mga DDS. Kaya ito ang balita atin panoorin, courtesy ng 24 oras. Paliwanag si Senador Bato de la Rosa kung bakit inatrasan niya ang pahayag noon na gustong samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Idinaan naman niya sa kanta ang pagdiin sa pagtutol niya sa pangingialam umano ng mga dayuhan. Nakatutok si Marie Zumari. Bato. Matapos ng tila pagkambyo niya sa hamon noon kay Senador Antonio Trillanes IV. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige. Go ahead. Ano na? Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Okay. So ito na nga. 'Di ba? Nagdala si Trillanes ng warrant, pero tumakbo ka. Ay talagang walang isang salita to si Bato. Tapang-tapangan lang doon kasi general pa siya eh. Ngayon, hindi na. Talagang duwag at hindi loyal kay Digong. Ito'y isa sa tinatawag na traidor na klaseng aso ni Digong. Di ba mga kababayan, mga DDS, anong masasabi niyo kay Bato? Binawi niya yung sinabi niya nasamahan niya si Digong dapat one for all for one. Kung makulong si Digong, kulong din siya. Bakit ayaw niyang makulong? Di ba? Nagiging senador siya dahil kay Digong. Kung ako ang nagiging ganyan, na nagiging general ako, nagiging direktor, nagiging senador, nagiging milyonaryo dahil kay Digong, samahan ko talaga si Digong doon. Kahit na wala akong kaso, samahan ko na doon. Dahil gumanda ang buhay ko, dahil kay Digong. Di ba? Napakawalang kwentang tao to Trillanes and some NBI operatives are still at the library. Siya ang nagawa sa NBI na harangin ako dito. So, bakit natin hayaan siya nandito niya? Noon nag-challenge siya kang Trillanes na sige, punta ka, pusasan naman ko, samahan pa kita. Di ba yun ang sabi niya ngayon? Nandiyan na si Trillanes, sabi niya Sergeant at Arms, Senado, napalisin niyo si Trillanes, nandyan baka pusasan na ko niyan mapahiya ako parang ganun Nakakatawa talaga to si Bato. Sabi nga ni Lorna Kapunan, yung isang tanyag na attorney na, itong si Bato ay parang bata kung umaasta, no? Tataas ang boses, mag-wild, di ba? Biglang magdadabog, parang bata, magsisigaw, tapos maya-maya iiyak, tapos tatakbo. Atapang atao, pero atakbo Umaatras na rin si Senador Bato de la Rosa sa binanggit noong kagustuhang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Kung gustong kung meron akong warrant, magpahuli ako para maalagaan ko rin siya doon. Alagaan daw, tapos ngayon, nagbago. Ito, pakinggan nyo Dahil nung nalaman natin na hindi pala basta-basta makabisita sa kanya, kahit na magbisita ka. Ay nako, daming alibay mo Bato. Sabihin mo, takot ka talaga makulong at wala kang utang na loob kay Digong. Yan ang totoo niyan. Yan ay matapos Tapos yung kapwa ko. kumpirmahin ng International Criminal Court ang warrant of arrest para kay De La Rosa bilang co-perpetrator ni Duterte sa kasong crimes against humanity. Paliwanag sa akin ng senador. Pareho pa kayong kapwa detainee, kung walang assurance na magkasama kayo duwag. sa isang silda or isang building, hindi mo alam Sa ganyang klaseng salita, duwag yan, mga kababayan. Duwag. It defeats the purpose of being there. So, it defeats the purpose of being there with him
in the same vicinity. Hindi, Kung kahit mo siya na magkaiba malalapitan, kayo hindi mo siya ng makukommunicate. silda doon. Dahil sa ginawa mong magsakripisyo doon, siyempre, gaganda ang pakiramdam ni Digong na mayroon pang isang talagang loyalista na hindi niya kapamilya. Hindi na talagang kadugo, pero nagiging loyal sa kanya at humabol sa kanya sa dahig. Ganon yun eh. Kahit nandun ka lang sa kabilang selda, okay na yan. At least, may time na palabasin kayo dyan eh, at pwede kayong magkita-kita sa lobby at magkakapi. Ganun lang talaga yun, at pwede namang i-request yan ni Digong na magkasama na lamang kami ni isang selda na lang kami, isang kwarto lang. Pwede yun eh. Kasi mga detainee lang naman, di ba, mga kababayan? Kaya naisip ko napakawalang kwentang kaibigan o tauhan ni Digong itong si Bato. Binigyan na nga siya ng pinakamalaking ranggo sa sa PNP, Chief PNP, nagiging senador dahil kay Digong. Tapos ganito lang ang isukli niya eh. Ganito ang isusukli niya, ang pag-traidor, nilaglag niya si Digong eh. Hinayaan niya si Digong doon na magkasakit, manghihina, walang kausap. Noong presidente pa si Digong, palagi silang nagkakapin yan eh. Palaging nag-uusap. Yun pala ang habol ni Bato kay Digong ay yung matataas lang na appointment. Di ba, mga kababayan? Fair weather friend si Bato de la Rosa. At walang isang salita, isang duwag, changeable mind, at duwag, at duwag, at napakaduwag. Okay, tapusin na natin tong balita. May nauna na siyang pahayag na susunod siya sa local courts, pero sabi niya sa aking panayam, may nauna na siyang pahayag na susunod siya sa local courts, pero sabi niya sa aking panayam, I will cross the bridge when I get there. so hindi pa rin sigurado. Titignan natin. Basta ang masasabi ko lang, I will exhaust all legal remedies available. Bakit? Konditado na ba ako? I'm just being charged. Nako, Bato, alam mo alam Bato, mo mismo na ang ICC background ang nitong lahat mag-trial ay sa iyo politika. at crime for humanities. 37,000 katao na Pilipino ang pinatay ng iyong programang Tukhang at ikaw ang nag-utos noon dahil ikaw ang general. Ibig sabihin, ang kasalanan ay nasa balikat mo. Yan ang hindi mo alam at hindi mo tinatanggap yan eh. Kaya akala mo, ikaw ay hindi guilty sa tukhangan na yun. Ikaw yung pangalawa. Yung una, yung architect, si Digong, ikaw yung nag-execute eh. Kaya nasa balikat mo talaga at dapat nga mas malaki ang sentensya sa iyo dahil ikaw yung nag-execute ng tukhang eh. Hindi man ikaw yung kumalabit ng baril pero ikaw yung nag-utos sa mga tauhan mo na napakalaking pagkakamali. Kung ako nasa sapatos ni Bato, siyempre i-accept ko na yan na nagkamali talaga ako at handa akong magpakulong dahil nakagawa ako ng kasalanan. Ganun lang talaga yun. Ang pag-accept ng kasalanan ay pwede ka pang patawarin ng Diyos niyan. Pero kung hindi mo talaga i-accept yan, ay talagang magigilty ka hanggang sa libingan. Okay, tapusin na natin ang balita. Marami. Kahit magtanong ka sa taong bayan, may pinatay ba akong tao? Meron ba Wala akong daw tao? record. Police radio Ano sa- pala yung nasa pinapatayin tukang? mo yan? Ano yung nababalita? Ano yung mga After ako nangyaring nagsurvey. rally? Hindi ba yung totoo? Dito sa ating bansa, for how many years? Yan palagi yung sinasabi Vision ng niya na tapat. tapat eh. Tapat Dito lang sa naman ating siya sa isang bansa. tao, hindi sa For how buong many Pilipinas. Tuloy ang panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko at kung di pakinggan, ay maghahanap siya. Tuloy ang panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko at kung di Papatulong pakinggan, kay PBBM. ay Tapos maghahanap nung siya ng rally ibang nila ng mga makapagbibigay daw DDS, sa kanya nakakulay ng green pa suporta. siya na t-shirt. Yung litid niya sa liig eh. Parang sasabog na sa galit kay PBBM. Pinagmumura niya si PBBM. Tapos ngayon hingi siya ng tulong. At sino pa bang ibang makatulong sa kanya? Hindi si PBBM lang talaga. Dahil chief executive eh. Presidente. Kahit saan siya hingi ng tulong? Kay Torion? Doon kay yung parang butiki na attorney ni Digong? Walang makapagtutulong, walang makatulong sa kanya. Kahit Senado hindi makakatulong. Kaya nga si Digong ay nandun sa dahig dahil wala nga silang magawa dahil crime against humanity yan, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito sa isang taong hunyango, Bato de la Rosa, ay nilaglag na si Digong, ayaw niya ng samahan. Yung mga pangako niya noon na magpapusas siya kay Trillanes, hindi niya ginawa. Takbo na takbo siya. Sabi niya, legal remedies.
Pero ang remedyo na ginawa niya ngayon, tago na naman. Pag-i-comment mga kababayan sa ating comment section. Ako magpapaalam na, maraming salamat sa mga bagong subscribers at sa ating mga avid followers. Hanggang sa muli, kita-kits tayo.